Akala ko nung una, okay lang kahit hindi ako mag-attend ng church. Pero habang tumatagal nakakaramdam ako ng emptiness na hindi kayang punan ng mundo. Lalo na ng aking trabaho, lalo na yung mga gala ko or yung araw-araw kong pagsi-cellphone at yung lagi kong kasama yung mga kaibigan ko. Hi guys, welcome back again sa vlog ko. Today, another inspirational message ang gusto kong i-share sa inyo at gusto kong maging honest din sa inyo. Honestly, for 3 months hindi ako nakatin ng church. Hindi dahil galit ako kay God, hindi dahil ayoko na kay Lord, pero dahil naging busy, napagod, naging comfortable ako sa mundo. Hanggang sa nasanay na lang akong hindi pumunta sa church. At alam nyo, yung masakit doon, kapag malayo ka na pala sa spiritually mo, minsan hindi mo na agad napapansin yung mga nangyayari sa buhay mo. Nung una okay pa eh. Sabi ko sa sarili ko, bawi na lang ako next week. Pero naging next month hanggang umabot ng 3 months. Habang lumilipas yung panahon, may mga bagay akong napansin na mas bihira na akong mag-pray. Kapag nagdadasal ako, parang routine na lang. Mas naging emotional drain ako. Mas mabilis akong naapektuhan ngayon ng stress, problema at ng mga negativity sa paligid ko. At na-realize ko, kapag malapit ka kay Lord, may peace ka kahit may problema. Pero kapag lumayo ka kay God, kahit ano namang buhay mo, may kulang pa rin. Minsan, akala natin kaya natin mag-isa spiritually, pero naisip ko hindi pala. Kailangan natin ng church, kailangan natin ng fellowship, kailangan natin ng mga taong magpapaalala sa atin tungkol kay God. Lalo na pag dumating yung time na nanghihina na tayo. I just only want to share this Bible verse to you. Sabi nga sa Ecclesiastes 4:9 to 10, two are better than one. If either of them fall down, one can help and other up. Dito ko na-realize na hindi weakness ang paghingi ng tulong spiritually, lalo na sa mga kilala natin na taga-simbahan. Normal na mapagod pala tayo. Normal pala yung maging mahina tayo. Pero ang delikado kapag nasanay tayong malayo kay Lord. Alam nyo guys kung ano yung naging personal realization ko sa nangyaring ito. Alam nyo, yung pinaka natutunan ko dito, hindi pala agad mawawala ang faith. Unti-unti siyang lumalamig kapag hindi natin inalagaan. Parang cellphone lang pala yan. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kamamahalin, kapag hindi mo chinarge, malulobat at malulobat pa din. Ganon din tayo spiritually kapag walang prayer, walang word of God, tapos wala tayong fellowship, nakakaramdam din tayo ng panghihina. Pero thankful ako kasi kahit lumayo ako, hindi ako binitawan ni Lord at patuloy niya pa rin pinaramdam niya sa akin yung pagmamahal niya. Sabi nga mga kapatid sa Luke 15:20, while we has still a long way off, His Father saw him and was filled with compassion for him. Parang the prodigal son, as you remember that story, kapag bumabalik tayo kay God, hindi niya tayo sinusumbatan, hindi niya tayo ginajudge, hindi niya tayo pinababayaan. Tinatawag niya pa tayong bumalik. Siya pa mismo yung gumagawa ng way para i-remind tayo na bumalik tayo kay God, bumalik tayo sa dati nating ginagawa. Kaya mga kapatid, kung ikaw man yung taong nawala na ng gana sa pagsisimba, yung feeling mo na nahihiya ka ng bumalik sa simbahan nyo or makasama yung mga tao dati mong kasama, this is your reminder. Miss ka na ni Lord at always remember na hindi yung mga tao sa simbahan yung nilalayuan mo. It means si God ang nilalayuan mo. Hindi mo kailangan maging perfect kapatid bago bumalik sa Kanya. Lumapit ka lang with a humble heart. At minsan, ang first step ng healing is yung spiritually at yung simpleng pagbalik ulit kay God. Kaya kung mga na-inspire ko kayo mga kapatid, sana maging mensahe ito sa atin na ang paglayo kay Kristo o ang paglayo kay Lord ay hindi paraan upang tayo maging masaya. Sana na-inspire ko kayong lahat. Thank you for watching guys. God bless everyone.